Okay. So, hello class. So, meron tayong lesson ngayon for C Sharp. No? So, C Sharp, ang topic natin ay decision making. No? So, decision making in C Sharp. No? So, ano ba yung decision making natin? Bali, instruct natin si computer or si system to make decisions, no? So paano i-guide yung ating system or yung flow decides the flow of system based on given conditions. Yan. Okay. So, pinaka madaling example niyan ay kung grade ay 90, sabihin natin with honors. No? Okay. And then, yung grade ay 95, high honors. And then, if 98 or 99, highest honors. Yan. So, ibig sabihin, parang i-decide natin kung ano yung magiging output ng ating system based dun sa ating condition. Kung 90 yung grade, that with honors yung maging output. 95 yung grade, that with high honors. Kung 99 yung grade, dapat with highest honors. So, bibigyan natin ng power si C Sharp or si system natin na gagawin to create decisions nga. Okay? So, start tayo dito sa ating JDoodle. JDoodle muna tayo kasi hindi available yung Visual Studio ko ngayon. Nag-update Okay? So, dito, burahin natin to. Gawa tayo ng fresh. So, int muna tayo. Int grade is equal to 90. So, yun ang halimbawa. Okay? So, gagamit tayo ng mga keywords natin na if, else, tsaka else, if. Yan. Okay, so tatlo. So, sa if muna tayo. So, int grade is equal to 90 if or kung sa Tagalog, grade is greater than or equal. So, familiar naman na tayo sa mga symbols na yan, ano? Greater than or equal 90. Sabihin kung yung grade daw ay greater than or equal sa 90. No? So, console.write natin. Kakopy ko lang to. Medyo tamad No, lagay natin dito with honors. Ayan. Okay. So, ayan po. So, if grade daw is greater than or equal to 90, console.write natin with honors. So, try natin. Okay, so yun, tagal lang. Ang tagal Okay, so ang lumabas na output ay with honors. Ayun. So, check natin ba't with honors yung lumabas kasi naging true. Nag-result sa true yung condition na grade is greater than or equal to 90. Kasi true nga naman. Grade is equal to 90. Siyempre, true siya dyan. Ngayon naman, maglagay tayo ng 85. No? So, check natin. I-simulate muna natin. If grade is greater than or equal to 90. Si grade ay 85. 85 is greater than or equal to 90. So, hindi siguro, no? Hindi mas mataas or equal si 85 kay 90. So, magiging false yan. No? So, kanina, true. Kaya lumabas yung with honors. Ngayon, yung 85 na grade, magiging false. So, check natin. Okay, so makikita nyo, walang lumabas na output. No? Dyan sa ating console. Bakit? Kasi nga dahil false yon, dahil nga false dito, hindi siya papasok dyan. No? Hindi niya isusulat yung with honors. Okay, kasi hindi naman niya na-meet yung condition. So now, gusto nating maglagay ng not honor, ganun, or not qualified, ganun na output.
Kasi nga, 85 mahirap namang i-leave natin siya na blank, hindi niya alam kung ano nangyari. Hindi alam ng user ano nangyari. Okay, so lagay tayo ng else. Okay, so si else block, dito natin nilalagay yung console.write not honor. Ayan. So, ngayon, run ulit natin, So, false pa rin yan, 85 is not greater than or equal to 90. False pa din yan. Pero ngayon, meron na tayong else block na ang sinasabi ay not honor. Okay, so, lumabas dito. Nakasulat dyan, not honor. Ayun, kita nyo. So, ibig sabihin, pag false, hindi pumasok sa if, false, dun siya papasok ngayon sa else. So, yan. So, meron na tayong basic example ng conditions natin, ng decision making ng ating C#. Ibig sabihin, kung true siya, dito siya dapat papasok sa with honors or sa loob ng if. Yan. Ito yung loob. Yan, yung loob. And then, kung hindi naman, kung false naman, dito siya papasok naman kay else. Okay, dun sa not honor. So, yun ang ating basic decision making. So, meron pa tayong natitirang isa, meron pang else, if. Kasi dito nga sa grades na to, hindi lang naman 90, hindi lang naman din with honors ang grade, So, meron tayong with honors, with high honors, with highest honors. Sa case nung mga senior highs, So, halimbawa, if grades 90 through, ano bang range ng grade ng senior high? 90 to 95 for honors, So, dito, bigyan natin ito ng space na dalawa. Yan. Lalagay tayo ngayon ng else, if, else, if. Okay. So, grade naman is greater than or equal to 95. Kasi 95 pataas, 95 to 98 ba yun? With high honors naman. Copy natin to. So, that right line with high honors. Okay, so dito, sabi dito, kung yung grade daw ay greater than or equal to 90, so with honors, and then kung sakaling hindi, kung sakaling false, so hindi siya papasok dyan. So kaya nahanap siya ng susunod na condition. Dito naman siya pupunta kay else if the grade is greater than or equal to 95. So refine natin to kasi sabi dun 90 to 95 lang with honors. Lagyan natin ng end, conditional, logical end pala. Okay, and grade is less than 95. Okay, kung yung grade ay greater than 90 and grade is less than 95, so with honors siya. Kung hindi, halimbawa naglagay ako ng 85 or naglagay ako ng 96, so magfa-false yan, yun yung condition natin dyan. Okay, so dito naman ang range ng high honors ay 95 to 98, so greater than or equal to 95 and grade is less than 98 yata, 98. Yan. So, sabihin, ang range dyan ay 95 to 97 lang. Okay? So, with high honors. So, try ulit natin. Mag-provide ngayon tayo ng 94. Yan. So, 94. Tingnan natin dito. Grade is greater than 90. Yes, true. Grade is less than 95. True din. So, both true. Papasok siya dito. Try natin. Okay. So, lumabas sa 94 ay with honors. So, ngayon naman, lagay natin ay 96. Simulate natin. Grade is greater than 90. True. Grade is less than 95. False siguro yan kasi 96 eh.
no? So, hindi siya pupunta dito sa unang if. So, ngayon, bababa siya dito kay else if magta-try siya ng panibagong condition. If grade naman is greater than or equal to 95, yes, true. And grade is less than 98, yes, true din. So, sigurado, dito siya papasok kay else if na block. Na ang nakasulat ay with high honors. Okay, sige na. Okay, so sa case naman na to, ang lumabas ay with high honors, di ba? Tama yung hula natin kanina. Okay? So dito siya pumasok dahil 96 nga siya, true siya pareho dito. No? So ngayon naglagay tayo ng 85 na naman. 85 again. So false na siya dito eh. Tapos false din siya dito, so ibig sabihin kasi greater than or equal to 95, 85 ay less, 'di ba? So false sila pareho. So dito na siya bababa kay not honor pa din. Okay, so tama ulit, ano? So not honor yung lumabas dahil nga 85 false siya dito, false din siya dito. So dito siya babagsak, no? Sa not honor. So kumpletuhin natin 'to, dagdagan pa natin ng isang else if. Else if copy na lang natin. Grade is greater than or equal to 98 naman. 98. And grade is less than 101. Okay, sabihin ang range nito ay 98 to 100 with highest honors, no? Sa case naman ito, lagay natin dito ay 99. Ang grade ay 99. Yes, true siya dito kay unang if, pero false siya dito sa less than 95. So, hindi siya papasok. Dito naman, yes, true siya dito kay greater than 95, pero false siya dito sa less than 98 kasi 99 yan eh. Ngayon dito, true din siya dito kay greater than or equal to 98, and true din siya dito sa less than 101. No, kasi 99 nga siya. Okay, so dito siya papasok. Okay, so tama ulit, ano? So sa highest honors na siya papasok. So yun yung ating basic decision making with C#, ano? So na-determine natin yung outcome no flow ng system natin depending on the given conditions, no? Sa mga conditions na to. So, may tatlo tayong windows, no? May tatlo tayong outputs. Makikita nyo, sa highest honor lang siya papasok kasi yun lang yung nag-true sa kanya, no? Hindi naman siya nag-false or wala naman sa nakuha naman ito, kaya hindi siya magsasabi ng not honor. 'Di ba? So, yun, nababago natin, alter natin yung flow ng ating system using if, else if, and then else statements. Okay? So, yun. So, I hope natuto kayo dito sa if-else kasi jump na tayo sa ibang lesson naman na tinatawag naman natin na switch. Ayan. So, si switch naman ay parang if-else din naman, pero makikita natin along the way yung differences niya kay if-else statement. So, si switch yan, tinype ko lang si switch. And then, lalagay natin yung value or variable na gusto nating itry or isasangkalan natin, no? Ganun. Grade. So, grade kasi yung ating variable, ano? Okay? So, switch grade. Ayan, yung current value niya, 99. So, reset natin, gawin natin 90. Okay, so si switch, hindi siya gumagamit ng if or else. Gumagamit siya ng case. So case. Case, halimbawa ay 90. Ayan, case 90. So, console .write
console.write with honor, then break. Ayan, so makikita natin ibang-iba siya sa kaninang if-else, ano? Case net 90, so meaning niyan if 90, kung 90. Okay, kung 90, so papasok siya dito sa console.write with honor. So with honor yung magiging output, and then break. Okay, gawa pa tayo ng isang case. If yan parang if yan. Case 95. So copy na lang natin to. With high na lang. With high. Then break. And then isa pa. Mga ifs yan 98. Case 98 with highest. Break. And then sa dulo ay default. Paliwanag ko mamaya yan. Default. Copy ko na rin to. Not honor. Not honor. Okay. So, may tatlo tayong cases. May tatlo tayong if 90, if 95, if 98 na may iba-ibang outputs. And then, meron tayong default. No? So, try muna natin si 90. Yan. So, dapat na lumabas ay with honor, ano. Okay, so lumabas na yung with honor dahil 90, same sila, no? So, try naman natin yung 98, no? Yung nating 98. So, sure ako may hint na kayo kung paano gumagana talaga yung switch. Yun, so merong, may problema lang dun sa online, pero lumabas dito ay with highest, no? Since kasi ang pinrovide natin ay 98. No? So, tugma siya dito sa ating case. No? So, nakikita nyo, no? So, hindi siya tulad kanina nung sa if-else na merong greater than or equal to ganito and greater than or less than 90, ganon. Ganito, ganyan. So, yun yung disadvantages ng paggamit ng switch. No? So, ang hinahanap lang niya ay exact values, hindi yung mga approximate or yung may mga conditions pa. Okay, tulad nung greater than, less than, equal, hindi siya gumagamit nun. Nung and or not, hindi siya gumagamit nun. Basta yung exact natin na value. Kung 90, 90. Maglagay ka ng 91 dyan, walang lalabas. Pupunta siya kay default. Yung default ay yung parang else natin na kung walang papasok dito, kung walang magtutrue dito sa tatlo, dito siya pupunta kay default. So, limbawa nga, nilagay natin ay 85. So, hindi siya 90, hindi siya 95, hindi siya 98. So, doon siya pupunta kay default. So, try natin. Okay, so lumabas ay yung not honor. So, yun yung value ng ating default. No? So, kasi nag-provide tayo ng number na hindi naman tugma sa kahit saan dito sa tatlo. Kaya doon siya pumunta sa default or sa else. No? So, yun. So, meron namang uses tong switch case, no? So, halimbawa, yung mga choices na A, B, C, D, yun, mas magandang gamitin dito since mas shorter. Pero nga, yung mga cases na ganito like sa grade, na merong range of numbers, no? So, if-else statement ang magandang gamitin doon, hindi yung switch. No? So, ano naman, depende naman talaga sa use. Hindi naman sinabing mas maganda to, mas maganda yung if gamitin kaysa nasa preferences na rin at nasa situation kung sino yung gagamitin mo dun sa dalawa. Okay? So, meron na tayong if, else, if, tsaka else. Tapos, meron naman tayong switch na merong case, tapos merong default. No? Si case yung ifs natin, si default yung ating else. Diba? Yan lang. Okay. So, meron tayong dalawang decision-making codes. No? So, meron tayong last. No? Ayan. So, lagay natin dito. Ayan. Ganyan lang. Blanco lang. Int grade pa rin. No? Int grade is 85. No? And then, tawag dito, string.
Declare tayo ng string. Hindi ako sure kung malaking S o maliit na S yan. Mamaya na lang. String award. Yan. String award na lang. Is equal to grade is greater than 90. No, greater than or equal to 90. And then, lagay tayo ng question mark. Okay. String award. Grade is greater than or equal to 90. Okay. Then, lagay natin qualified. And then, colon. Does not qualified. Okay. Yan. So, yan o. Mas paikse, ano. So, ito ay pinaikse or simplified if else na tinatawag naman. So, iksi lang yan, no? Isang line lang siya. So, si string award, expect natin ang value na malalagay dito ay strings. Siyempre, text. Ano, naka-enclose sa quotation marks. Okay? So, equals. So, may tanong siya dito, grade is greater than or equal to 90. Tanong, if grade is greater than or equal to 90. So, meron ditong dalawa. No, kung true daw, so dito siya papasok. Lalagay niya sa string award ay qualified. And then, kung hindi naman, kung false naman, ang ilalagay niya na value sa string award ay not qualified. No, console that write nga natin. That write award. Yan. So, malalaman natin pag niran natin, ano, 85 yan. Grade is greater than or equal to 90. 85 is greater than 90. Hindi. So, false. So, lalabas dyan ay not qualified. Dito sa award, ayan. Award yung na-output natin. Ayun. So, gumana yung ating simplified na if-else statement, no? So, ang pinasok niyang value kay string award ay not qualified. Bakit? Kasi 85 yung grade. So, grade is greater than or equal to 90. False yun. Kasi 85 ay mababa sa 90. So, dun siya pupunta kay not qualified. So, ngayon naman, lagyan natin 95. Then, i-run ulit natin. Okay. So, lumabas ay qualified. Yun. So, ayun kasi, no, 95 ay greater than or equal to 90. True yan. Kaya dito siya pupunta sa qualified. So, yung value na qualified, yun yung ipapasok niya kay string award. No? So, pag kinonsole that write natin si award, lalabas na value ay qualified. No? So, tatlo na. Meron na tayong if-else, switch, tapos may simplified, if-else. No? So, again, wala akong sinasabi na mas maganda to kaysa dito, or mas madali to kaysa dito, or mas dapat gamitin nyo to kahit mahirap kaysa dito at dito. No po, kasi sinasabi ko po ay depends on the situation. Yan. Ang mahalaga, alam natin na meron tayong tatlong choices when creating a decision making, no, inside our system or inside our console, no, kung saan man yun. Okay, so tatlo, decision making, if, tsaka else, switch, case, and default, and then simplified if else, no. So yun yung tatlo nating lesson dito sa video. So I hope marami kayong natutunan. And thank you.